Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay mangmangin dapat na kami sumapit sa ligayang pamagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda, may isang lalaking anak na lumpo. Nadala siya roon araw-araw upang magpalinis. Makita niya sina Pedro at Juan napapasok sa templo, siya'y nanghingi ng tigan siya ng dalawa at sinabihan, tumindig ka sa amin. Tumindig nga siya sa pag-asang siya'y lilimutan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Paluksulos siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nila, siya ang pulubi dati nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alip, anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang bitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod naman. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala. Tinanong sila ni, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa ngalay Cleopas, kay lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot, tungkol kay Jesus sa naganas, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sarapan ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng aming mga punong saserdote at pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpalaya sa Israel. Di lamang iyon, 3 araw na ngayon mula nang nangyari ito, na kami sa binalita yan sa babaeng samahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakikita raw sila ng isang pangitain. Ang anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at gayon nga ang natagpuan. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni kaya hangal ninyo. Ano hindi ninyo man paniwalaan lahat ng sinabi ng mga propet? Di ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat na ito bago niya kamtan ang kanyang parangal na katayuan? At maliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nakasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propet. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan. Si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil nila. Tumuloy na po kay rito sa amin, kanila, sapagkat palubog ng araw at tumidilim. Kaya't sumama na siya sa kanila. Kay kasalo na nila sa hapag, sumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Saka pinagati-hati ang ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin, nakilala nila si Jesus. Subalit ito ay biglang nawala at nagwika. Kaya pala ganun ang pakiramdam namin habang tayo kinakausap sa daan at ipiniwanag sa atin ang mga kasulatan. Kundi dumating sila at nagbalik sa Jerusalem. Darat na nilang nagkakatipon ang 11, ang ibang makasama nila na nag-usap-usap. Muling ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating pong mabuting balita, 2 disipulo ni Jesus naglalakad patungong Emmaus. At habang naglalakad, di po nila napansin
na kasama nila si Jesus. Punong-puno sila ng discouragement sa buhay. Punong-puno silang disappointment sa buhay. Patay ang kalooban, patay ang puso, dahil iniwan nila ang Jerusalem. Napakalaga kay Jesus ang bayan ng Jerusalem. Doon po siya lumaki. Doon po siya nag-perform ng kanyang public. Doon po siya inusig. Doon po siya naghirap, namatay, sa sakripisyo at pinako sa krus, at muling nabuhay. Jerusalem means Jesus. Matagal bago nila na-recognize na kasama nila si Jesus. At nang ma-recognize nila ang Diyos, umaalab ang puso ng bawat. Nawala yung takot. Nawala ang lahat ng pangamba. Nawala yung alinlangan. Naging matapang at lumakas muli ang kanilang. Nabuhay ang kalooban at puso nang makita muli nila ang kagandahan ng muling pagkabuhay ng ating Diyos. It was an event that changed the life of Jesus. It was an event that changed the life of his beloved disciple. It was an event that changed our lives. Babaguhin tayo ng Diyos kapag kasakasama natin. Bubuhayin tayo ng Diyos kapag kapiling natin sa Diyos. Ito po yung ating Easter. Ito po ang ating resurrection. Kaya po nabuhay ang kalooban at puso ng bawat isa. Sa kagandahan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Papuntang kanluran ang dalawang disipulo. Binago po ito ni Jesus. Itinuro ni Jesus ang tamang daan kung saan nabuhay ang ating Panginoon. Di sa kanluran, kundi sa silangan. Yun ang kagandahan kapag nasa atin ng babaguhin ng Diyos ang buo nating pagkatao. Ituturo ng Diyos ang tamang daan. Ituturo ng Diyos ang tunay na pangyayari, mahalaga sa buhay. Ituturo ng Diyos kung saan siya muling nabuhay. Kaya po, Jesus redirect the life. Tinuro niya sa atin ang tamang daan. Go back to the Lord. We have found the Lord. When we found the Lord, we realize the beauty of Christ's resurrection. At kapag matagpuan natin ang Diyos, doon natin ma-realize ang kabutihan ng kanyang muling pagkabuhay. Nabuhay ang Diyos. Kasakasama natin ang Diyos sa piling sa buhay ng bawat isa. Sa pag-alala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa pag-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling pagkabuhay ni Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagaling at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na panampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyo. Sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay, iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Lahing kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katumo at kapili ng lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sigipit palayain. At siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang saminang banal para sa iyo. Pinagtiis ang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama namin banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagyo pinagtisang kusang loob ng maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo padabating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirhing Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol at lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
hati-hatian mo kami sa lahat ng masama. Iniramin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Tunghayin mo aming panampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Kayo mong bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.